Pambungad sa pambungad. Nagsisimula sa pagbabalangkas ng mga tanong ang anumang disiplinadong pag-aaral. Pinasisimulan ang mga kursong pampamantasan na mga tanong na lagusan, landas, gabay sa pagkatuto at pag-aaral. Mga disiplina ng pagbigkas ng tanong at pagsasaliksik sa tulong ng pagpapalinaw man lamang ng mga questioning ito ang filosofiya, teolohiya, psikolohiya, araling panlipunan, biolohiya at pisika. Sa katunayan, laging nasa balangkas ng tanong ang tunay na makataong pagtingin, pag-unawa, pagkatuto at pagpasya. Tanggap ng mga dalubhasa sa kanilang larangan ng pananaliksik na hindi kailanman malulubos ang lahat ng pag-aaral at masasagot ng ganap ang mga tanong. Batid nila muling kabukasan upang magpatuloy pa ang pagsasaliksik at pagsisikap ang bawat kurso. Nasa balangkas ng tanong ang pagkatutong makatao. Imposible ang pagtatanong sa taong hindi natututo. Walang tanong kung lubos kawalang alam ang siyang pagmumulan, sabay ni hindi na rin magtatanong pa kung alam na nga ng tao ang lahat. Sa ganang ito, nasa puso ng kaalamang tao ang tunay na kawalang alam. Mababang loob at tapat ang makataong talino sa pag-aming laging kapos at may pagka-tentatibo ang ating kaalaman. Laging meron pang matututunan. Laging meron pa. Nagpapatuloy ang kabatirang kasabay ng pagtubo ng buhay tao. Hindi matatapos o mas tamang sabihing umaantabay tuwina ang makataong uri ng karunungan o ang isang uri ng karunungang likas sa tao. Sa halip na magtapos ang pagtatanong, ang nangyayari pa'y sumasapuso ang patuloy na tumitimong mga tanong at dito nababagabag ang mismong pagkatao ng tagapagtanong. May paglusong sa patuloy na paglalim mula sa paano ito gumagana, saan ito nagsisimula, bakit ganyan ang kulay ng langit. Sumisisid ang tanong sa sino ako? Ano ang kahulugan ng aking buhay? Bakit ako naririto? Sino nga ba ang aking kapwa? Sa pag-angking tentatibo lagi, ang nababatid at naaabot ng talino, dumarating ang mga tanong na may talab sa pinakabuod ng pag-iral ng taong nagtatanong. Mga tanong ng buhay. Ito ay nakasentro sa kahulugan at katuturan ng taong kinakapanayam ng pag-iral. Ang ganitong mga tanong ang lumalagos sa kakanyahan ng tao sapagkat sa lahat ng nilalang, makabuluhan lamang sa kanya ang magtanong at tanging siya lamang din ang may kakayahang magpasimula at magpatuloy na mamuhay sa tanong. Siyang tao ang balangkas ng tunay na tanong. Tiyak kung may tanong, may tagapagtanong at makabuluhan lamang sa tao ang tanong. Siya lang bilang tao ang nakabibigkas at siya rin lang ang natututo ng mga kaalamang nakabalangkas lagi bilang tanong. Isang tensyon yata ang tanong,
bilang sa pagitan ng alam at sa hindi alam. Nararanasan ng tao ang isang uri ng pamimilipit sa pagkakataong buhay niya mismo ang sangkot at isinasakdal ng mga tanong. Hindi isang konsepto o ideya lamang ang sangkot sa pagtubo o sa pamumuhay. Buhay ko mismo. Katapatan sa pag-ibig, sa pagtatalaga, katapatan sa paglilingkod sa kapwa, at pagtataguyod ng nararapat sa sanglilikhang kabahagi nating lahat. Mga tanong ito na sangkot pati ang sangkatauhan na bunga ng ilang siglong pamumuhay ng lahing tao at paglawig ng buong kinapal. Umaalingaw-ngaw ang mga tanong na ito sa kasaysayan at kalinangang tao sa kalakhan ng pag-iral. May dagundong sa pagdurusa, pagkakasala, at simoy ng tagumpay ng pagiging tao sa mundo na nabibigkas sa wika. Minamana rin ang tanong mula sa salinlahi ng sangkatauhan at mismong buod ng buhay. Nagkakaroong okasyon ang pag-amin ng tao sa kanyang sarili na siya ang mismong tanong sa kalakhan ng pag-iral, sa kalakhan ng kasaysayan, buhay at mundo. Magtataksil ba ako? Anong pagpapakatao ang dulot ko? Papaano ko nabibigyang koneksyon ng sarili ko sa kasaysayan, kultura, at sanglilikhang kinabibilangan ko? Yan yata ang mga tanong na kinaharap natin. Humaharap ang tao, ang bawat tao, sa ganitong mga tanong, simula pa sa ating mga ninuno, mistulang inuulit lamang sa kasalukuyan ang mga naitanong na ng mga katulad natin sa iba't ibang lugar at panahon. Ang bawat pagharap ng tao sa tanong ay sariwa at laging bago. Kapag hinarap ko ang aking sarili bilang tanong, umuwi ang kabatiran sa pag-aming hindi lang gawain ang pagtatanong, usapang buhay at eksistensya ito na ang talagang nakataya talaga ay ako. Nasa balangkas ng tanong, tuwina ang pagpapakatao ko. Ako mismo ang siyang laging namumuhay sa talaban ng alam ko at hindi ko alam. Mismong ako ang tanong sa harap ng daigdig ng mga karanasan ng paghahagilap, ng pagdurusa at tagumpay at nagkakaibang tinig sa mundo. Ako din naman ang nagbibigay ng tinig ko. Isinasakatawan ko ang pag-iral at kaganapan ng kaakuhan ko. At dahil dito, ako ay orihinal na pagsasabuhay ng pagpapakatao ng tao, pananahan, at pakikisangkot sa mundo ng pag-iral. Hamon, sabay paanyaya sa makatwid, sa bawat taong may sarili ang pagtatanong. Hindi tinatanong ng gumamela ang kanyang pagkakakilanlan. Ganun rin ang aso o manok, bituin o bato ay hindi nagkakakrisis sa kabuluhan nila. Mahalagang tuwina ang gising na nagtatanong ang sarili dahil landas iyon ng pagpapatupad ng tawag ng pagkatao sa kanya. Mungkahi pa ni Rainier Maria Rilke, lahat ng tao
ay may tanong at hindi punto ng buhay tao ang tumuklas ng mabilisang mga sagot. Nangyayari ngang hindi handa ang tao sa resolusyon ng kanyang mga tanong. At sa katotohanan ay tunay na mailap ang sagot. Isabuhay ang mga tanong o matutong magpakatao sa pagiging laging bitin sa tanong ng sarili bilang tao. Magpapakatao ba ang sarili? Magiging matapat ba ang sarili sa pagmamahal? Anong gagawin ko? Tutuparin ko ba ang aking pangako? Buhay mismo ang siyang nagsasakongkreto ng pananatili ng ganitong mga tanong. Mismong pagkatao ng sarili ang siyang araw-araw na pagsasakatawan ng mga tanong na ito. Habang tanong ang sariling pagpapakatao ng bawat sarili, may mga tanong din ang buhay, mundo, at pag-iral sa tao. Tugong nakabalangkas pa rin sa tanong ang pagkatao ng sarili sa bawat sandali ng buhay. Mulat man tayo rito o hindi, may mga tanong na isinisilang ng mga karanasan at pangangailangan. At mismong ang karanasan ang naghaharap sa tao ng mga tanong ng buhay. May mga pagkakataon nalilinaw ang sarili bilang tanong sa tuwing may ginagawa siyang sangkot ang mga usapin ng mabuti, paniniwala, at tama. Nangyayaring nagtatanong siya ng, ako ba talaga ito? Ito ba talaga ang gusto ko? Nasasangkot ang sariling nakakababad sa kaugnayan ng pakikipagkapwa sa mundo at pag-iral. Pinadarama ng buhay ang mga tanong na ito, na itatanong nga ng sarili, bunga mismo ng mga pagkakataon, ang hamon sa sariling tuparin ang mabuti at nararapat bilang tugon sa konkretong kalagayan ng buhay, mundo, at pag-iral. Buhay din sa makatwid ang mga tanong. Hindi lang nito tinutukoy ang ukol sa impormasyon, pagpapatubo ng natutunan o kaalaman, ang mga sitwasyong na nadarama bilang tawag ay okasyon ng pag-aming laging alisto at kumikilos ang pagsasabuhay ng tanong, ang karanasang tao sa mga tinatawag na tanong ng buhay ay karanasang tunay ng tawag ng buhay upang isabuhay ang totoo, mabuti at katapatan. Nagtatala bang parang imahen sa salamin ang mga kilos ng tanong-sagot sa tawag-tugon parang magkamuka. May karampatang sagot ang bawat pagtawag kung papaanong akma sa tanong ang sagot. Sa tawag din ay umaangkop ang tugon. Kapag tinatawag ang pangalan, ang tugon ay, narito ako. Pag sinabi mong narito ako, nangangahulugan ito ng buong pagka-naririto, buong pagpepresensya, pagtutuon at paghahanap ng buong sarili mo sa katapatan. Sa pagbibitaw ng narito ako, nagpasya kang tao na lubos humarap sa kapwa at tumugon sa tawag niya.
May bisang gayon din ang mga eksistensyal na tanong ng buhay. Nararanasan ang seryosong tawag ng buhay sa paanyaya na sa tawag ng buhay sa napaanyaya talaga sa pagtataya ng sarili. Kinikilatis ng mabuti ang heto ako dahil ang pagtugong gayon ay may pagtataya ng sarili. Kasama roon yung pagsabing ako ito. Makatao ang magtanong at manatiling tapat sa pamumuhay sa tanong. Sabi nga ni Rilke, isabuhay ang tanong. May mga simpleng hinihinging tugon sa tao. Kumain ka ba na? Bumangon ka na at pumasok sa eskwela o sa trabaho. Kausapin mo ang iyong nanay. Payak at ordinaryong pakikisangkot ang pagsasabuhay ng mga gayong tawag. Sa pagtubo naman ng tao, ay may mga tawag na may bigat sa kahulugan at halaga. May mga pagkakataong naharap ang tao sa mga tanong na ganito. Hindi yata madaling matukoy ang tugon na sasapat at may pananagutang hinihingi lagi ito sa tao. Minsan natitigilan pa siya. Tapat at totoo ang hamon sa tawag na ganito. Pagsisikap na tulungan ang mga mag-aaral upang kilalanin, bigkasin, at isabuhay ang mga tanong ang siyang hangarin ng mga pagtatalang ito. Sa usaping sangkot mismo ang buod ng pagpapakatao ng tao, wala yatang tunay na matatawag na eksperto. Bawat isa ay nakataya at nakabitin sa kani-kaniyang isinasakatawan at isinasabuhay na mga tanong. Gayunman, nakatutulong pa rin ang bahaginan ng mga nakakalap sa karanasan ukol sa pangingilatis ng mga tanong ng buhay sa pagitan na rin ng mga guro at mga mag-aaral. Sa pagkakataong ganito, maaaring mangyari ang pakikilakbay at nagliliwanagan sa isa't isang pagsasabuhay ng tanong at baka maging gabay pa ang pakikikapwa sa landas ng pamumuhay. Bahaginan ng mga karanasan ang mga natututunan sa pagpapakatao at pangingilatis gaya ng sinabi na natin. Tulad ng alahero, sisikaping makagawa ng kapaligirang matututunan ang mga husay panloob upang mabigyang pagkakataon ng personal na pangingilatis ng mga bukas sa pagkatuto. Isang gawaing nakaugat sa karunungan at pakiramdam. Sa karanasan at refleksyon, makikilati sa mga halaga at iba't ibang antas ng pagpapahalaga. Matututunang kilalanin ang mga hakbang at gawaing tutulong sa sarili upang harapin ang mga hamon ng buhay, katapatan at pagmamahal. Pagsasanay sa pagtingin, pagsusuri, at pagpapasya sa buhay ang mga pagtatalang ito. Maraming tumatawag ng pansin sa tao, nag-uudyok, at may pagkakataon pang nalulunod ang tinig ng tunay niyang hangarin. Hamon sa makatwid sa bawat isa sa atin. Ang matuto sa makataong tingin, pangingilatis, at pakiramdam sa mga tawag ng buhay. Kung unang pagkakataon mong mapakinggan ng mga pagtatalang ito, sana
ay ikaw ay mag-subscribe, like at mag-shares ng post na ito ng samut-sari sa simula. Maraming salamat sa pagsuporta.